Welcome, Ninong Obet. Di ba? Daming bago ngayon. Nakakatuwa. Di ba? Ang Ninong Obet, may bago tayong laptop. O di ba meron rin ganun-ganun ang mga kakas natin, di ba? Ang saya-saya! Grabe kung mag-upgrade ang Lord. Amen? Grabe. Hindi, sino mag-1 year na tayo? Sino excited? Amen. Kaya again, sa lahat ng mga kapatid, invite. Kasi marami tayong pupunuin. Kailangan mapuno yung 80 na upuan. Okay lang magsobra kaysa magkulang. Kasi madali pong magdagdag. Amen? Kahit on the spot po magdagdag tayo, okay lang yun. Kaya invite your friends, your family, your kapuso, your kapamilya, your barkada. Amen? Praise God. Thank you, Lord. So, let's start. Thank you, Father God. Makipagbukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 6, verse 8 to 9. Sabi ko, therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. In this manner, therefore, pray. Therefore, pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and power and the glory forever. Hallelujah. Father God, thank you for your word you have given to us. You, Lord, you are our Father, our King, our Lord. Hallelujah. You, Lord, let your presence be with us today. Salamat po mga Diyos, salamat po. Dear Lord, not I, but you, Jesus Christ, our Lord Spirit. Salamat po, Panginoon, Lord. Bless your people, Lord God, to your word. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, Lord. So ito yung prayer ni Jesus Christ na itinuro sa atin. Actually, sa disciples, na ginagawa rin natin. Actually, minana natin yun. Ginagawa nga natin, di ba? Yung buto-buto, di ba? Binibilang natin. Galing tayo lahat doon. Naranasan natin lahat yun. But this time, ang pag-aaralan ko natin is tutulog tayo sa sinabi niya sa Matthew 6:10, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ang title po natin is His Presence and His Kingdom. Bakit His Presence and His Kingdom? Dahil for 2 weeks, pinag-aralan natin ang Kanyang presence. Amen? Yung una is about, sabi lang, the presence of God. Kapag present siya, di ba? Nandyan siya. Amen? Yun yung presence. Pag nandyan siya, present siya. Amen? Yun yung talagang nag-strike sa atin lahat na, ano yung presence? Pag present siya, andyan siya. Yun yung presence. Next is how we respond to God's presence. Magre-review lang tayo, ha? We respond with determination. We respond with preparation. We respond with consecration. We respond with expectation. We respond with worship. We respond with transformation. Di ba yung pinag-aralan natin 2 weeks? So, alam mo ba na ang Lord, grabe kapag mangusap?
kapag kinakusap ka niya, alam mo, para ka lang, hindi siya nangyayari ng oras o ng lugar. Noong last Tuesday po, umaga alas 8, nagwawalis pa ako. Sarap tumalis ko, tapos bigla ka magminto. And then, sabi ng Lord sa akin, anak, alam mo ba, na yung pinag-aralan nyo about the presence, it's all about my kingdom. Yung pinag-aaralan nyo about my presence is about my kingdom. What, Lord? Paano nangyari yun? So yun may mag-aaralan natin kayo. So paano daw nangyari yun, brother? From the beginning, from the creation, sa Garden of Eden, the presence of God is there. Right? That's His kingdom. Sa kingdom is the government. Kingdom, ito yung sinasakupan ng hari. The country or state na nasasakupan ng hari or queen. Amen? So, yung sa Garden of Eden po, ang nakakasama po nun is God. And then naputol. Di ba, alam ko? Hindi na naman ang asawa ko. And then naputol. Na-restore. Okay, yung kay Noah. And then naputol ulit. And then actually, yung kila Abraham, hindi pa actually totally kingdom yun. Kinakausap lang sila ng Lord. Pero na-restore yun when the time na paglabas ng Israelite. Ito na yun yung pinag-aaralan natin. When God said to Moses, my presence will go with you. That's the restoration of His kingdom to Israel. Amen? Doon ulit na-restore ang kingdom ng Lord. Ang bait ng Lord, di ba? Nawala. Andon, nawala. Nandun, nawala. And then, eto ulit, ng tayo ni Moses. Pero, naputol uli yun. Naputol uli siya when the time na humingi ang Israelita ng hari. The physical. The human king. Sinabi mo sa 1 Samuel, verse 8 to 7. So, all the elders of Israel met together and went to Ramah to meet with Samuel. The elders said to Samuel, "You're old and your son don't live right." Ano rason? Bakit kaninisin ng hari? Your son don't live right. Dahil sa mga anak ni Samuel. Si Samuel namuhay ng tama. Ang anak hindi namuhay ng tama. Kaya nangingi ang mga Israelita ng hari. Katulad ng mga karating bayan nila. And then, they are not like you.
Now give me as a king to rule us like all the other nations. So the elder asked for a king to lead them. Samuel thought this was a bad idea. So he prayed to the Lord. And the Lord told Samuel, do what the people tell you. They have not rejected you. Ultima, they have not rejected you. Yun yung sinasabi ng Lord kay Samuel. They have rejected me. They don't want me to be their king. Diba? Andun na eh. The presence of God is there. But they want human. Gusto nila, ayaw nila yung creator. Gusto nila yung create. Minsan ganun tayo eh. Di ba? Parang pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, alam natin nandyan ang Lord. Alam natin, sabi na, diba? Sabi nung last, He's there. Wherever you go. Sabi nga, even in the pit of hell. He's there. Alam natin yun. Pero bakit? Pag dumadaan tayo sa rough road, sa maputi, sa mabundok, malalim ng mga sitwasyon, hindi tayo sa Creator lumalapit. Hindi yun yung gusto natin puntahan. We want someone. Diba? We want someone. Pero ito po yung pinapaunawa sa atin ng Lord. Ang Lord po ang kailangan natin. Dahil sabi nga, He will never leave you nor forsake you. Ganun tayo kamahal ng Lord eh. Ang gusto lang niya, lumapit tayo sa Kanya. Sa Kanya lang. Sa Kanya tayo mag-focus. Sabi nga, diba, kapag kailangan mo ng pera, huwag kang pumunta kay manager, bali agad. Huwag kang pumunta kay Bombay, utang agad. Huwag. Pumunta ka sa Diyos na nagbibigay din ng pera sa manager mo. Pumunta ka sa Diyos na nagbibigay din ng pera sa Bombay. Because everything na nasa atin o kailangan natin, sa Kanya nang gagaling. Pinadadaan lang sa Bombay. Kaya allow siya na padaanin sa Bombay kasi, alam mo yun? Hello? Diba? Pero sinasabi ng Lord ngayon, sa Diyos tayo lumapit. Balikan pa namin natin yung pangako niya that He will never leave us nor forsake us. That He will give, He will supply all. Not only one, not only two, not only 10, but all. Di ba, Miguel? Lahat. Kasi ang tao, limitado yan. Ang buhay, hindi kayang pahabain ng tao, pero ang Diyos kaya niyang pahabain. That His power. Ganun siya. Ang tao, sabi nga,
may limitasyon niya. Minsan na sinasabi na ng tao, ng mga doktor, di ba? O, hanggang 3 buwan na lang ang buhay mo. Pero tinatanggap ng tao, 3 buwan na lang daw akong mabubuhay. So kung ngayon, anong date ngayon? Anong date ngayon? April 13. So April, May, June, July. So July 13, mamamatay na ako. Minsan din, hindi na po gagaling yung sugat niyo. Ano sabi ng Lord? By His stripes, we are healed. So ano paniniwalaan mo? Yung tao? O yung pangako ng Diyos sa iyo? Hindi po kalitan niyo kung nangyayari mo. Pasensya na po. Gusto lang tayo i-remind ng Lord. Amen. Huwag tayong humingi sa tao. Humingi tayo sa Lord. Amen po. So from 1 Samuel, nanahimik po ang Lord doon. Hindi na po ang Lord ang hari nila, ang tao na. And then, the New Testament comes. Dumating ang Jesus Christ. Ang bait talaga ng Lord, no? Grabe! Grabe! Actually, dito sa mga habang nasa on the way na rin, sabi ng Lord, dito pumapasok yung sinasabi niya, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Oo nga, Lord. Sino yun? For how many times tinatalikuran ka, inaaliwan ka ng mga tao. But still your presence, your grace is always there. Tulad ng ama ng prodigal son, ang hindi, palaging nandun lang ang ama naghihintay. Hinihintay ang anak niya nung alam masilayan niya. Nasilayan pa lang niya. Ang sinabi niya, maghanda kayo. That's the grace. The grace na bunga ng kanyang presensya. Ang sarap nun. Ang grasya ay bunga ng kanyang presensya. Sarap, we don't deserve. But because of His presence. Because of His presence. Inaalok niya sa atin. My son, my grace is sufficient for you.
yung sinasabi, my grace is sufficient for you. Kaya everything, sabi nga, we do it because of His grace. Yes. We did it because of His grace. Kaya wala tayong pwede ipagmayaman. Wala tayong pwede ipagmalaki. Yes. It's all by His grace. Amen. Whatever we have is all by His grace. Grasya na bunga ng kanyang presensya. Ang sarap ulit-ulit eh. Grabe. Ang sarap-sarap. Alam mo yung kapag sinubo mo, nanamnamin mo, tapos pag naupos, ang sarap, grabe. Hahanap-hanapin ng panlasa mo. Yung word that the grace, ang grasya ay bunga ng kanyang presensya. Amen. Grasya na bunga ng kanyang presensya. At kung nasaan ang kanyang presensya, andun ang kaharian niya. Ano po? So dumating po si Jesus Christ. God the Father proclaimed that Jesus is His beloved Son. In Matthew chapter 3, verse 16 to 17, when He had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heaven were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon Him. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Actually, nung time po na yun na binaptize ni John the Baptist, si Jesus Christ, actually dito na mag-start yung sinasabi ni John the Baptist that repent for the kingdom of God is at hand. When the time na baptize po siya, if the Holy Spirit, ang Santo Espiritu kay Jesus Christ, that's the beginning of His kingdom. Again, di ba, na-restore ulit ang kingdom. Na-restore ang kingdom. Pero ano nangyari? Di ba? Nire-reject. Parang yun, di ba? I-share mo, i-preach mo, ibahagi mo ang salita ng Diyos, they will reject you. They will reject you. Dahil sabi nga, di ba? They are stiff-naked. Stiff-neck sila. Matitikas ang leeg. Di ba? Gusto ng Lord, eto, di ba? Binabahagi namin ang salita ng Diyos. Pero ang gusto nila, hindi dito ako. Eh, bakit ba? Hindi dito ka. Hindi nga eh. Pero meron naman yung time na tinanggap siya. Yung sa binasa natin, sabi na, di ba? Sa verse 9 of 21 ng Matthew, then the multitude who went before and those who followed cried out,
out saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Ito po yung Sunday. Di ba? Palm Sunday. Palaspas. Pero yung iba, ginagawa lang ampas-ampas. Kasi bakit sinasabi ng ampas-ampas? Okay, pumunta si Ron, pero after that, ano nangyari? Di ba? Then ito rin yung season kung bakit naghahampas-ampas sila ng likod. This is the beginning. Yan ang paghahampas-ampas sa likod. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, napaka-bait ng Lord. Sabi sa Luke chapter 19 verse 38 saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Ito po yung mga season na the presence of God is present. Yeah. Nakakalungkot, the presence of God is present, but they reject it. Amen. The Holy Spirit, ang kanang Jesus Christ. And then, namatay siya. Sabado, okay, Sunday, di ba? Hosanna, Hosanna in the highest. After ano ginawa? Pinagkanulo siya. Di ba? Sinabi lang, Hosanna, Hosanna in the highest. After ano, pinagkanulo siya. With a kiss. With a kiss. Kaya ingat-ingat ka sa kiss, sa beso-beso. Hindi mo alam, baka may kahulugan na yun. Pinagkakagulo ka na. Diba? Ingat-ingat lang. Beso-beso lang. Pag nakatalikod na. Pinagkakagulo ka na. Alam mo ba, kanina, bineso-beso ko. Feeling close. Diba? Minsan din natin alam, binibitray na tayo because of that peso-peso. Amen? May mga kinamatay si Jesus Christ. Pero hindi po na tapos dito. Grabe, ang pangit talaga ng Lord. Ang pangit po naman. Hindi siya basta umalis lang dito sa, bye-bye, alis na ako. Tapos na yung pinagagawa ng aking ama sa inyo. Hindi ganun. Tapos ang salvation. We receive salvation. Pero hindi natapos doon. Ulitin ko ha, when the time that namatay si Jesus Christ, okay, the salvation is there. If we receive Him, and if we believe that He died and rose again, and receive Him as our Lord and Savior, we are saved. We are saved. Amen? We are all saved. Pero hindi natatapos doon.
umalis na siya, pumunta na ulit siya sa langit, nakaupo na siya sa trono. Pero may pinadala siya. Kasi, ang bait-bait na Lord. May pinadala siya. Ang Holy Spirit. Pinadala niya ang Santong Espiritu. The Holy Spirit at basically pinadala ni Jesus Christ. Sabi mo, the Holy Spirit is there, is here. Balikan natin at the time of Moses. My presence will go with you. Panahon ni Jesus Christ, panahon ni Moises. Sabi ng dito kay Moises, my presence will go with you. Nung paalis na si Jesus Christ, sabi niya, I will send you a helper, which is the Holy Spirit. May pagkaiba po ba? His presence and the Holy Spirit. Sabi natin, sinasabi niya sa mga preaching, sa mga conference, the Holy Spirit is a fire. The Holy Spirit is a cloud. Kasi naranasan ng mga Israelita. Yung manifestation ng Santo Espiritu. But the fire is not the Holy Spirit. Kasi baka mamaya bakit ka lang sunod? Ang Holy Spirit na andun. Hello? The fire is the manifestation of the Holy Spirit. But it's not the Holy Spirit. Water, oil, that's the manifestation of the Holy Spirit. Yun yung mga ginamit ng Lord para mag-move ang kapangyarihan niya. Balik po tayo sa sinasabi Jesus Christ, nung sinadya ang Holy Spirit. And then, the presence of God. It's the same. The presence of God and the Holy Spirit is the same. It's the same. Kaya nung ako sa ano, grabe, Lord. The presence of God and the Holy Spirit. Yes. And from the beginning po, the presence of God is there. Yes. From the beginning, from the Garden of Eden, the presence of God is there. Nung nagkasa na si Eva at si Adan, ang hinihintay lang ng Lord is to ask. Lord, forgive us. It never happened. It never happened. Even when the time of
ginawa nila? Humingi sila ng human, ng tao to lead them. When the time of Jesus Christ, He's 100% human, He's 100% God. Still, nakikita nila, nararanasan nila. But again, they rejected them. Rejected Him. But again, sabi nga, di ba, dahil sa grasya, mayamang dahil sa mayamang grasya, biyaya ng Lord sa atin, bilang kanyang mga nilikha, kaya nga yung pinadala si Jesus Christ eh. Sabi niya, di ba, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. What a love! What a love! Grabe yung pagmamahal ng Lord. God the Father, sabi na, yung dito mo makikita na kung gaano tayo kamahal ng Diyos Ama at ng Diyos Anak at ng Diyos ng Santong Espiritu. That they are equal. Yung love na nararamdaman. Yung love nilang tatlo sa atin, it's all equal. Pantay-pantay yung pagmamahal nilang tatlo sa atin. Kaya rin sinasabing walang mataas sa tatlo. Equal sila. Dahil pinatunayan nila yun sa pagmamahal nila sa atin. Dahil kung hindi po katulad ng Ama ang pagmamahal ni Jesus Christ sa atin, hindi yan papayag. And even the Holy Spirit. At pinanay ka na nga eh. Ba't pa pupunta? This is also the proof that they are one. Yes. Grabe. That is the proof that they are one. The Father, the Son, and the Holy Spirit. They are one. Ganun po kayaman ang grasya ng Lord sa atin. Grabe po kung maintindihan natin yung word na my grace is sufficient for you. Halika, tingnan natin. Kasi po, ano po yun? So verse 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi daw, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kuya, ano nga yung ano nun? Yung previous, before yung ano, yung 12, yung 9. 2 Corinthians 12, 8. Sige nga po, please.
things I plead with the Lord 3 times that it may depart from me. Next. Then he said to me, si Paul pa rin sabi nito, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. My strength made perfect in my weakness. So, ibig sabihin nun, in your weaknesses, He is your strength. In your limitation, He is limited. Unlimited siya. In your limitation. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Gaya ko yun. Kaya sabi mga kay Christine kanina, because ano na yung may grace is sufficient for you. Ano sa? Okay, Lord. Ang sarap-sarap po na nararanasan natin sa bawat sandali ng ating buhay. The presence of God is there. The grace of God is there. Bakit ko sinasabi mo? Kasi kung wala ang presensya ng Lord, wala ang grasya ng Lord sa'yo, sa atin, wala ka na dito. Wala ka na dito. At even ikaw na nakikinig ngayon, the grace of God is sufficient for you. Yes, paano may pangangailangan? Alam niya yun. But the question is, are you willing? Are you willing to acknowledge? Are you willing to respond to the presence of God? Respond is very important. Balik tayo sa topic ng last week. Respond is very important. Because yes, even kahit nandiyan ang presensya ng Lord, if you don't want to respond, walang mangyayari sa'yo. Correct. Yeah. Walang mababago sa'yo if you do not respond. That's why respond is very important. Even sa eskwelahan, tama? Maisip ka rin eh. Kahit gaano kagaling ang teacher magturo, kung nandiyan ka lang maghapon, okay, sige, nakikinig ka lang, okay. Basta present ako. Even if you are present but mentally absent, sabi ko, kahit gaano kagaling si teacher magturo, walang kwenta. Ganun po kasimple ang illustration. Okay, ito pa isang illustration. Sinasabihan ka ng mga instructions sa mga nagtatrabaho. Okay, ito ang mga instruction, ito ang kailangan natin gawin. Ito ang nasa utak. Alam ko na yan. Alam ko rin. Pero hindi mo ginawa. Ang tanong, talaga ba alam mo? Okay,
sige alam mo. Sabi nga nila, alam ko na yan eh. Kahit na gaano kadami ang alam mo, kung hindi mo ginagawa, it's useless. Pasakit na po ng pasakit, ba? Pero matatapos na ako din. Gusto na po i-emphasize sa atin ng Lord kung gaano ka-importante, gaano kahalaga ang pag-respond natin sa presensya ng Lord. So the presence of God is always there. Sabi ng Lord, I will go with you. Sabi ng Lord kay Moses. Sabi ng Jesus Christ, I will send to you a helper. Kahit bigyan ka ng atulong kung ayaw mo, wala. Kaya kailangan po natin ang paghahari ng Santong Espiritu sa atin. Ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Palagi po natin paghariin, pautuin. Sabi nga diba, we are a temple of the Holy Spirit, right? If we are the temple, we need the Holy Spirit. Sabi niya raw. So, kung ikaw ang temple, parang kung si Holy Spirit is uupo sa'yo, you are the palace. Palasyo ka ng Diyos. Kaharian ka ng Diyos. Pero magiging kaharian ka lang ng Diyos kung nakaupo sa'yo ang Santong Espiritu. Pero kung hindi, kaharian ka lang. Kaharian ka na pwedeng sino-sino ang umupo sa'yo. That's why we need to invite the Holy Spirit sa buhay natin na siyang maghari, di ba? Sa confession nga, di ba? Sa prayer of confession, di ba? Panginoon Diyos, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. So, pag sinabi maghari ka sa buhay ko, it's not you, but God ang magugunan na sa'yo. Hindi na yung gusto mo, not your will, but His will. Grabe pa ang Lord. Kasi dito natin mararamdaman, mananamnan ang grasya ng Lord. Paulit-ulit that my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. If you accept, if you acknowledge my presence. Amen po? Sige po, magsitayo po tayo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Father God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Shikara hakara makhandaro urupura kara yara. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah.
Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Father Jesus. Hallelujah, Father Holy Spirit. Thank you, Lord, for your love, for your grace, for your mercy. Thank you, Lord, na pinaunawa mo sa amin, Lord, para itong salita mo, Lord, that my grace is sufficient for you. Salamat po, Lord God, na Lord, patuloy mong pinaunawa sa amin, Lord God, that our response to your presence is important. Para makita, Lord God, ang kaharian mo sa aming buhay. Yes, Lord, para maghari ka sa aming buhay, Panginoon Diyos. Lord, salamat. Grabe, Lord. Ang pag-ibig mo tunay na hindi pwedeng pantayan at hindi pwedeng ikumpara. Sa ano pa man o kahit kanino pa man, Panginoon. Hindi ang material o katanyagan ang pwedeng mag-occupy ang Lord God o pwedeng ipalit namin sa pag-ibig mo. Lord, sabi mo sa isang Lord God, makamtan man namin ang buong mundo kung wala ka. Lord, it's nothing, Lord God. It's useless. So you ask your Holy Spirit to be with us. Yes, maghari ka sa buhay namin. Let your presence be with us always. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sa mga kapatid natin sa online, maraming salamat and see you next Sunday!